patuloy na kumilos ka, Panginoon, sa lugar nito, Panginoon, at sa buhay ko sa bawat sa amin. Panaman po namin kayo, Panginoon, at sa pito namin nabalik sa nakapurihan at sa tayo pangalan ng aming kayo, Jesus. I'm trading my shame.
And we cry, holy, holy.
Dakilain mo, O Lord. Napakabait niyo, Panginoon. Napaka-supportan niyo, Panginoon. Dalangin namin, O Lord, na patuloy na mag-alap, Panginoon. Patuloy na umapaw, Panginoon. God, na ngayon ng pananampalataya, Panginoon. God, na patuloy, O Lord, na ipakita namin, Panginoon. God, na kayo mahal, Panginoon. God, we thank you, Lord. Thank you sa inyong praise, Panginoon. We thank you, God, sa kaligayahan, Panginoon, na nasa mo. So, Panginoon, salamat sa mga ngiti, Panginoon, sa inyong malapit, Panginoon. God, tunay na, O Lord, na patuloy kayong magtitiwala sa mga, Panginoon. Lahat ng palapit, Panginoon. Lahat ng pagsuko, O Lord. God, walain mo, Panginoon. Dahil kayo, Panginoon, higit sa lahat, Panginoon. Kayo ay Panginoon. Ng mga Panginoon, Panginoon. Kayo hari ng mga hari, Panginoon. Kayo nang isang Diyos, Panginoon, ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Salamat, O Lord, sa buhay, Panginoon. Alam po namin kayo, sino po namin binabalik ang lahat ng kaprihan, pagsamba at pasalamat sa labis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Take your time and show each other some love. Say hi, hello. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Kumusta naman po yung lahat? Okay naman po yung isang linggo nyo? Wala pong nagkasakit, wala pong umubo, pero na lang kay Willie. So, bago po tayo mag-umpisa, like a few announcements, meron tayo ladies prayer meeting. Again, every Saturday po yun. Hindi ko alam saan sila. So, doon na lang po sa group chat nyo yung message kung saan po kayo. Men's prayer meeting doon po sa bahay ko. Bukas, 7 p.m. Yung bahay ko po ay nasa Pangasinan. Niligaw ko si Kuinik. Hindi po, dito lang sa Saging. Google mo na lang pwede. So 7 p.m. dun po sa aming bahay bukas. And then we have a Wednesday night fellowship. We have a question and answer po sa Wednesday night fellowship natin. And then we have Sunday service. Again, include Pastor John at yung mga missionary na pupunta dito. Yung mga plano nila, yung mga gusto nilang gawin at bigyan sila ng karunungan ng Panginoon. Wisdom at kalakasan doon at mag-provide yung mga pangangailangan na include them sa inyong mga pananalangin. So let's start ngayong umaga. Ang title po natin ngayon is Spiritual Warfare or Spiritual na pakikibaka o pakikibaka sa Espiritu. Diba? So, kung ano po yung gusto niyo doon. Spiritual warfare or spiritual na pakikibaka o pakikibaka sa Espiritu. Sa pangalawang Korinto, chapter 10, verse 1 to 6 po tayo ngayong umaga ito. Let's pray. Panginoon, salamat po sa yung kabutihan sa amin, Panginoon. Tunay na ikaw ay dakila sa bawat buhay ng Panginoon. Sa mga anak mo Panginoon, nagtitiwala at naniniwala sa iyo, Panginoon, ay tunay kang dakila, Panginoon, at nagbibigay ng kalakasan. I pray ngayong umagang ito ay Lord, gabayan mo kami at Lord, fill us with your Holy Spirit, Panginoon. Buksan mo yung puso namin at maintindihan namin yung salita mo, Panginoon, at isa pamuhay namin bilang mga anak mo, Panginoon. At Lord, gabayan niyo kami, Panginoon, at mapagbigay kami ng kapurihan at pagsamba sa iyo ngayong umagang ito. Thank you so much, Lord. We love you, we praise you. In Jesus' name. Amen. So, again, if you have your Bible, please turn to 2 Corinthians. So, pangalawang Korinto, chapter 10, verse 1 to 6. So, as we finish yung chapter 8 and 9 about giving, di ba, napaka-haba nung tinuro sa atin ni Pablo about pagbibigay, pagtulong, di ba? At that's verse chapter 8 and 9. But in chapter 10,
biglang nagpalit si Pablo ng topic. Gradual yung pagpapalit niya ng topic dito in chapter 10. Kung titignan natin that in chapter 10, Paul will teach us kung paano natin labanan, gamitin yung mga weapon para labanan yung ating spiritual battle bilang mga Kristiyano. So let's start here in verse 1, 2, 3. Sabi niya, verse 1 to 2, sabi niya, akong si Pablo ay namamanhik sa inyo sa pamamagitan ng kababaang loob at kaamuan ni Kristo. Ako ay may mababang loob kapag kaharap ninyo, ngunit kapag hindi ay matapang. Sabi ni Paul in verse 2, isinasamo ko na kung ako ay kaharap na ninyo, hindi ako dapat matapang sa mga mananampalataya tulad ng aking balak na maging malakas ang loob sa ibang tao na nagtuturing sa amin na kami ay namumuhay ayon sa laman. In New King James, he said, now I, Paul, myself, I am pleading with you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence I am lowly among you, but being absent I am bold towards you. But I beg you that when I am present I may not be bold with that confidence by which I intend to be bold against some who think of us as we walk according to the flesh. Sabi niya. So, dito, sinimulan ni Pablo by saying, ako, si Pablo, ay namamanhik sa inyo sa pamamagitan ng kababaang loob at kaamuan ni Kristo. Diba? So, si Pablo dito ay nagbibigay sa atin ng halimbawa kung ano ang nararapat na bilang isang Kristiyano na paano tayo maghikayat. Diba? Paano tayo mag-share ng gospel at maghikayat na ang mga non-believers, so hindi pa naniniwala, ay pumunta at maniwala sa salita ng Panginoon. But si Paul dito, kung titignan natin as an apostle, meron siyang kapangyarihan na mag-rebuke o magpataw ng utos. Ngunit, madalas si Pablo, kung titignan at babasahin natin, siya ay humihingi at nagmamakaawa sa mga taga-Korinto. Di mo ba? Na hindi siya nagiging bossy. But kung titignan natin, nandun yung pagpapakumbaba ni Pablo na madalas siya ay humihingi at nagmamakaawa sa mga taga-Korinto. So dito, ipinapakita nito ang kanyang puso para sa mga taga-Korinto. Diba? Nakikita natin kung ano yung nasa loob ni Pablo. Yung puso ni Pablo. Si Pablo ay nagmamalasakit sa kanila. Diba? Sa mga taga-Korinto. Siya ay taus-puso at tapat sa kanyang pagnanais na makita silang umunlad. Saan? Sa espiritual na pamumuhay. Diba? Na makita ni Pablo na itong mga taga-Korinto ay umunlad sila, maging mature sila, mag-grow sila spiritually. So it's the same thing sa atin. Paul wants us, and the Lord wants us to see us grow and mature in our faith. It was the sincerity o katapatan ni Pablo that guided his care para sa mga Korinto. So Paul invested much time sa mga taga-Korinto. Anong ginawa niya? He visited them, sumulat siya ng letter sa kanya, pinagdasal niya ang mga taga-Korinto. Kung hindi totoo ang kanyang pagmamalasakit sa mga taga-Korinto, para doon, para sa kanilang mga spiritual well-being, he would not have persevered in any of these things. Diba? Kung hindi totoo yung puso ni Pablo, kung hindi totoo yung pagmamalasakit ni Pablo sa mga taga-Korinto, hindi na niya gagawin itong mga bagay nito. Hindi na niya sa pupuntahan, hindi niya siya susulat ng mga letter, hindi na ipagdarasal ni Pablo itong mga taga-Korinto kung hindi totoo yung pagmamalasakit niya. Diba? So tayo, ano yung attitude? What attitude should we have towards other believers? Ganun din ba, katulad ni Pablo, yung pagmamalasakit natin sa mga hindi mananampalataya? Katulad ni Pablo, we should sincerely entreat them to put God first. At sila'y mag-grow in their Christian faith. Di ba? Dapat ganun din yung gawin natin.
When we share the gospel, when we share the good news sa mga tao, dapat hindi natin sa kinukulit o hinaharas yung mga tao, yung mga unbeliever. But as Paul, katulad ni Pablo, we plead with them to obey God's word. Diba? We plead with them na sila ay magbasa ng salita. Sila sundin nila ang Panginoon, yung salita ng Panginoong Diyos. Meron ba sa buhay natin that we are confronting over sin o kasalanan sa buhay niya? Meron ba tayo sa buhay natin na sinishiran ng salita ng Panginoon? Kailangan ba na tayo ay mag-adjust dun sa attitude natin toward them? Hinaharas ba natin sila? Kinukulit ba natin sila? Diba? Dapat tayong magkaroon ng saloobin ng pagmamalasakit, pangkunawa at suporta sa ibang mananampalataya. Hindi lang dun sa mga unbeliever, but sa kapwa din natin na mananampalataya. Ipinapakita nito ang ating pagnanais na sila'y lumago sa kanilang pananampalataya at magtagumpay sa kanilang spiritual na paglalakbay. Ang pagtulong o pag-encourage at pagdadasal para sa isa't isa ay mga paraan upang maipakita natin ang ating tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa mananampalataya. Diba? As we share the gospel sa mga unbeliever, of course, dapat magmalasakitan tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya. Diba? Like I said, ang pagtulong, pag-encourage at pagdarasal para sa isa't isa ay paraan upang maipakita natin ang ating tunay na malasakit at pagmamalasakit, pagmamahal sa kapwa mananampalataya. Katulad ni Pablo dito, di ba? Nandun yung pagmamalasakit na, nandun yung totoong pagmamahal niya sa mga taga-Korinto. Ano sabi niya? By the meekness and gentleness of Christ, pamamagitan ng kababaang loob at kaamuan ni Kristo, sabi niya. So, kung titignan natin, hindi madalas natahasang inilalarawan ni Jesus ang kanyang sariling katangian. Diba? Kung babasahin natin ang salita ng ating Panginoon, in the gospel, hindi madalas na sinasabi o inalalarawan ni Jesus ang kanyang sariling katangian. Kapag ito'y ginagawa niya, ito yung kanyang sinasabi. In Matthew 11:29, sinabi niya, Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Sabi ni Jesus in Matthew 11:29. So dito, ang ating Panginoong Jesus, i-describe niya yung kanyang sarili being gentle and humble in heart. So out of the character at qualities na pwede niyang sabihin, sinabi niya o shinare niya itong mga katangian na to na nasa kanya. So sinasalamin nila kung sino siya. Si Jesus ay hindi isang mahigpit o malupit na tagapag o tagapamahala. Siya ay kind and humble Lord. Giving up yung divine rights niya, He unselfishly put others first sa kanyang buhay. So, kung titignan natin, when a sinner comes to Jesus Christ, Jesus does not, hindi siya nagagalit at dinidenounce yung mga kasalanan o sinasabi yung kasalanan ng taong lumapit sa kanya. But graciously accept that sinner sa buhay niya, di ba? Katulad tayo, nung tinanggap natin ang Panginoon, nung lumapit tayo sa Panginoon, sinabi niya ba, Arnold, ang dami mong kasalanan. Bakit mo ginawa to? Bakit mo ginawa to? Hindi, di ba? He just graciously accept me of who I am. And the same thing sa inyo, di ba? Though Jesus Himself has all the power in the universe, He did not use this power to free Himself when people taunted Him on the cross. Noong siya ay kinutya doon sa cross, di ba? Neither did He open His mouth to defend Himself. Isaiah 53:7, ang sabi, He was oppressed and afflicted, yet He did not open His mouth
He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearer is silent. So he did not open his mouth. Isaiah 53:7. So si Pablo ay naghangad na tularan si Jesus sa kanyang sariling minister, sa kanyang sariling paglilingkod sa Panginoon. Katulad ni Jesus, mahinahon niyang hinihikayat ang mga taga-Korinto. At dapat maging ganun din tayo. Di ba? Tularan natin ang ating Panginoon at si Pablo na maging mahinahon kapag tayo ay naghihikayat ng mga ibang tao. Diba? Hindi yung nagagalit tayo, hindi yung napuprostrate tayo when we share the Word of God, when we encourage someone. Kung tatanungin natin yung mga kaibigan natin, sasabihin ba nila that we are gentle and meek? Or tayo ay harsh and quick-tempered o may initin yung ulo? Kapag ganon, we need to pray and ask God that He will give us a humble heart like our Lord Jesus Christ. At katulad ni Pablo. Sabi ni Pablo dito, gentle but bold. Ako ay may mababang loob kapag harap ninyo, ngunit hindi. Ngunit kapag hindi, ay matapang, sabi ni Paul. Paul say that he is humble when face to face, but bold towards you when I am away. So bakit dalawang behavior o different behavior dito yung sinabi ni Pablo? So kung titingnan natin in Ecclesiastes 3:1-8, there's time to be gentle and there's a time to be bold. Diba? Sabi ng Ecclesiastes. Mas pinili ni Pablo na harapin at rebukin ang mga taga-Korinto sa pamamagitan ng liham na sinulat niya, yung 1 Corinthians and 2 Corinthians. So, when confronted, yung natural response ng isang tao ay nagagalit siya. Dinideny niya nakikipag-argue siya, di ba? Na-experience niya na meron kayong kinonfront na tao. Sa kasalanan niya, sa maling ginawa niya, ano yung unang-unang natural na response ng isang tao kapag kinonfront mo yung isang tao? Nagagalit, di ba? Dinideny niya yung accusation, and then kung hindi niya i-deny, he argues or she argues, di ba? So, ganon yung natural response ng isang tao kapag siya ay na-confront sa kanyang kasalanan. Dito, yung taktika ni Pablo na pagsulat ng liham ay nagbigay sa kanila ng oras para pag-isipan at pahintulutan ang banal na Espiritu na kumilos sa kanila at magdulot ng tunay na pagsisisi. It allowed Paul to say everything he wanted to say without interruption at distraction. Yung goal ni Pablo was yung mga Korinto, mga taga-Korinto will heal o heed yung rebuke and repent. If they did, then Paul, kapag pumunta siya sa Korinto, yung visit niya doon will be much more uplifting. Hindi niya siya dapat mag-rebuke, di ba? Dahil doon pa lamang sa sulat niya ay na-rebuke na at nag-repent na yung mga taga-Korinto. So dito, kung titignan natin, kung babasahin natin, kung tayong malito doon sa gentleness and humility with a tolerance para sa kasalanan. Kung titignan natin, Jesus described Himself as a gentle and humble in heart. Tama po ba? At times, He reacted strongly towards the sinners. Jesus, kung titignan natin sa gospel, nagalit siya at nilinis niya yung templo. And He courageously pointed out yung mga hypocrisy at ng mga yung mga Pariseo. His humility did not demand silence in the face of sin. So, there's time na maging gentle tayo and there's time to be bold. And the two are not mutually exclusive.
O ibig sabihin, itong dalawang ito ay hindi magkasalungat. We should treat with gentleness kapag yung tao ay nakita natin na nagre-repent na sa kanyang kasalanan, di ba? So yung tanong, sino yung kailangan natin i-treat ng gentleness? And sino ba yung kailangan natin i-treat with bold and firm na pag-share ng salita ng Panginoon? Like I said, kapag ang isang tao ay kumikilala na sa kanyang kasalanan, agad nang lumalayo dito, yun ang panahon para maging mahinahan tayo. Na hindi na natin kailangan na maging, bold and firm sa kanila. Sabi nga, dun sa nabasa ko, huwag nating patayin ang umiilaw na pangatong. Sa halip, nais nating tulungan itong magliyab ng mas maliwanag. Ibig sabihin na nagpabaga na kayo ng uling. Diba? Pag nagpabaga kayo ng uling, nilagyan nyo ng apoy sa ilalim. Meron na siyang konti na umaapoy o yung uling, meron na siyang konting baga. Diba? Sinasabi nito, huwag mong patayin. Anong dapat mong gawin? Sa halip, nais mong tulungan na magliyab ng mas maliwanag. Diba? Kapag nakita mo yung uling na pinapabaga mo, nakita mo meron na, di ba? Papaypayan mo para magliyab. It's the same thing. Kapag nakita natin yung kapwa Kristiyano natin, o isang tao na nakita mo na nagre-repent na sa kanyang kasalanan, na nakikita mo na unti-unti na siyang binabago yung sarili niya, anong dapat natin gawin? Na hindi, makasalanan ka pa rin. Kailangan pa rin tanggapin ng Panginoon. Di ba? Hindi dapat ganun. Dapat you push him or her. Diba? Ipakita mo yung pagmamahal ng Panginoon. Sabi nga, nais nating tulungan itong magliyab ng mas maliwanag. Diba? Na ilapit natin siya more sa ating Panginoon. Through our love, through our care. Diba? Not to be harsh to him or her. Dapat nandun yung pagmamahal, nandun yung care towards katulad ni Pablo. Diba? Na sumulat siya, hindi, nasabi niya, kapag pumunta ako dyan, ayoko na kayong, diba, disiplinahin. Doon pa lamang sa letter, gusto niya ma-rebuke sila at mag-repent. Kasi binigyan ni Pablo ng oras at panahon ang mga taga-Korinto. And when people willfully pursue sin, o nakikita mo sa isang tao na nandun pa rin yung kasalanan, na hindi siya nagbabago, that is time to confront them boldly. Na doon na tayo pumasok, hindi tama yung ginagawa mo. We need to share the gospel to him. We need to be boldly share the gospel to him and point out yung kasalanan niya. But remember, even we point out the sin, we must love that person. Mahalin natin yung tao. Diba? Kailangan maging bold lang tayo. Saan? Doon sa kasalanan. We need to point out the sin sa kanyang buhay at mahalin pa rin natin yung tao. Diba? Love the person but hate the sin. Diba? Yung kasalanan, yung kapuotan, hindi yung tao. Lagi natin tandaan yun when we share the gospel, when we share the word of God to the people. And then sinabi ni Paul, who suspect us of walking according to the flesh. So sa mga ibang mga taga-Korinto, hindi lahat naman, di ba? But some of Corinth Christians na ina-accuse nila si Paul na siya ay makamundo at makalaban. One of this was he walked according to the flesh, meaning that sinasabi nila that Paul indulged himself in sinful lifestyle. So dito, in the next verse, Paul, ginamit niya itong accusation na to para baliktarin itong script na to and talk about spiritual warfare. Na sasabihin niya yung pakikibaka sa spiritual. So again, let's read chapter 3, verse 3 hanggang 6. Paano ibinaliktad ni Pablo itong accusation sa kanya laban ng mga taga-Korinto. Sabi niya in verse 3, ito ay sapagkat kahit na namumuhay kami sa laman, sabi ni Pablo, di ba? Hindi kami nakikipaglaban ayon sa laman.
Ito ay sapagkat ang aming mga sandata sa labanang ito ay hindi pantao. Subalit ito ay kapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos na makakapagpabagsak ng matibay na kuta. Ibinabagsak nito ang mga pag-iisip at bawat matataas na bagay na nagtataas sa kanyang sarili laban sa kalangan ng Diyos. Dinadala nitong alipin ng bawat kaisipan patungo sa pagsunod kay Kristo. Ito ay handang paghiganti sa lahat ng pagsuway kapag naganap na ang inyong pagsunod. Sabi ni Paul. In New King James, sabi niya, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God. For pulling down stronghold, casting down arguments, and every high things that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Sabi ni Paul. Kung titignan natin dito, dun sa verse 2, nung pagtatapos sabi niya, inaakusuhan si Pablo that he is walking according to the flesh. Anong sabi ni Paul dun sa verse 3? Though we walk in the flesh. So inaamin ba ni Pablo dito na talagang siya ay naglalakad sa laman? Diba? Nagpapakasasa ba siya sa kasalanan? Diba? Sabi niya sa Tagalog, ito ay sapagkat kahit na namumuhay kami sa laman. Diba? So, dito yung flesh has two meanings. It can mean physically body or the sinful nature. Diba? So, yung mga nag-aakusa kay Paul was referring to the flesh of Paul, sinful nature. O ang mga nag-aakusa kay Pablo ay tumutukoy sa laman bilang makasalanang kalikasan ni Pablo. So, ang pahayag nito in verse 3 na though we walk in the flesh, o ito ay sapagkat kahit namumuhay kami sa laman. Itong verse na ito, sinasabi ni Pablo, ay nagpapakita na si Paul ay hindi umaamin na siya ay nagpapakasaya o sa kasiyahan ng laman. Kundi kinikilala lamang ni Pablo ang kanyang pagiging tao. We are walking in the flesh as Paul did. Diba? Dito in this verse, sinasabi lang ni Pablo, kinikilala lamang ni Pablo ang kanyang pagiging tao. Yes, tayong lahat are walking in the flesh. But anong sabi ni Pablo? We are not waging war according to the flesh. Sabi niya. Diba? Hindi kami nakikipaglaban ayon sa laman. Ang digmaan na tinutukoy ni Pablo ay ang spiritual na pakikidigma. Ang sandali ng kaligtasan o sa sandali ng kaligtasan, kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesus that we are saved, bawat mananampalataya, bawat tumanggap sa ating Panginoong Jesus ay pumapasok sa isang bagong larangan ng laban. He has new enemies. Satan at yung mga legions of them, demons niya. And he has a new advocate. Sino yung advocate natin as we accepted Jesus Christ sa buhay natin? Jesus Christ. Diba? He is a new person. Sealed by the Holy Spirit. We are sealed by the Holy Spirit. We are new person. So Paul's description of the Christian life as war ay napaka-importante. So, what does the word war imply sa bawat buhay natin? About the Christian walk na meron tayo. Ang isang war ay napakaseryosong bagay. Sa digmaan, napakataas ng kailangan mong isugal. Bakit? Dahil kapag ikay natalo, ibig sabihin ay kamatayan. Tama? Sa totoong gera, di ba? To lose means death. So, kailangan bilang mga Kristiyano palaging maging alerto sa mga pag-atake mula sa kaaway. Kabilang yung mga direktang pagsalakay, mga misyon ng pagsabutahe, mga patibong, maging ang propaganda. Yun yung mga sa tunay na gera, di ba?
na kapag ikaw ay nakipaggera o ang isang bansa ay nakipaggera, kailangan maging siyang laging alerto dun sa mga pag-atake ng kalaban. Kabilang, like I said, yung mga direktang pagsalakay, mga misyon ng pagsabotahe, patibong at mga propaganda. The soldier has to train. O yung mga sundalo ay kailangan maging ready at mag-train. Ay kailangan i-ready nila yung katawan nila, yung kaisipan nila for battle. At yung soldier ay kailangan lumaban. Ano yung choices? Yung choices is to fight or lose. Diba? Sa gera. Lumaban ka o matatalo ka. Yun yung choice sa gera. That is what Christian enters into when he comes to the Lord. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus. Yun yung pinasukan niya. There is no middle ground. Walang gitna. Ang kaaway ay hindi magpapakita ng awa. That's Satan. Diba? Hindi siya magpapakita ng awa sa atin. So as believer, must not give ground or retreat. Instead, as a Christian, we wage war. Katulad ni Pablo. So, tayong lahat, we are in battle. Are we trying to be a spectator or are we waging war? What is yung specific thing na pwede natin gawin para tayo ay maging better warrior, a better soldier for Christ? Sabi ni Paul, not of the flesh. So the believer does not wage war according to the flesh, sa ating laman. So, ano ba yung itsura if a person tries to fight itong war na to sa kanyang laman, in the flesh? At ano yung itsura if he tries to fight this war in the spiritual plane? So, kung sa ating kalakasan, if by our own strength, hindi natin maa-attain yung victory. Satan is supernatural as are his demons, o yung kanyang mga demonyo. Yung impluensya nila sa mundong ito ay napakalakas for us para i-overcome sila. Our own flesh is too weak. Yung ating laman ay mahina. So what is Satan's goal? Ano yung goal ni Satan? Gusto niya yung iyong kaisipan. He wants your mind, yung soul mo. He wants your soul, our soul. He wants us to sin and fall away from the Lord. Yun yung gusto ni Satan. 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi ni Peter, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Upang tayo ay magtagumpay sa laban sa isang mas nakakaangat na kalaban katulad ni Satan, kailangan natin ng tulong. At ibinibigay ng Diyos ang tulong na yon sa atin. Siya ay nasa ating tabi, sumusuporta at nagbibigay lakas sa ating lahat na nagtitiwala sa Kanya. Ang unang hakbang sa isang matagumpay na plano ng laban ay ang lumapit sa Diyos at sabihin sa Kanya, kailangan ko ang tulong mo, Panginoon. Hindi ko kayang manalo mag-isa. Ako ay mahina at kailangan kita. Diba? Iyon ang puso ng ibig sabihin ng hindi pakikipaglaban sa ating sariling lakas. Na sinasabi ni Paul, not on the flesh. Hindi tayo nagtitiwala sa ating sarili. Sa halip, lumalapit tayo sa tanging isa na makapagbibigay sa atin ng tagumpay, ng ating Panginoong Jesus. At lumalapit tayo sa Kanya ng paulit-ulit. Araw-araw, bumabalik tayo sa Kanya. Doon sa krus na humihingi sa Kanya ng pagliligtas. Dapat tayong mamuhay na ganap na umaasa sa Kanya. Hindi sa ating sariling kalakasan. So that we can win this battle.
The spiritual battle that we have. Kaya sinasabi ni Pablo, not on the flesh. Kung ang isang tao ay sumusubok na labanan ang digmaan sa laman, ito yung ginagawa niya. Pagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Pagiging makasarili. Pagkakaroon ng kakulangan sa disiplina. Pagkakaroon ng mga makasanlibutan na pansamantalang solusyon. At marami pang iba. That's few of things that yung isang tao o isang Kristiyano ay sumusubok labanan ng digmaan sa laman. Kung ang isang tao naman ay sumusubok o isang Kristiyano naman ay sumusubok labanan itong spiritual o itong spiritual na laban na to ay spiritual na antas. Ito yung mga ginagawa niya. Pagkilala sa utos ng Diyos. Pagbibigay prioridad sa panalangin at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pagbuo ng spiritual na mga armas. Yun yung pananampalataya, kagalakan, pagmamahal bilang depensa laban sa mga pagsubok o tukso. Pagiging mapagkumbaba. Tinatanggap niya ang kanyang kahinaan at humihingi ng gabay mula sa Diyos. Naiintindihan na hindi siya makakapanalo ng mag-isa. Yun yung paglaban sa spiritual na antas, hindi sa pamamagitan ng laman. So, sa madaling salita, ang pakikibaka sa laman ay nakatuon sa pansamantalang mga solusyon at sariling lakas. Tama po ba? Habang ang pakikibaka spiritual na antas ay nakatuon sa pagpapalakas ng relasyon sa Diyos at paggamit ng spiritual na kagamitan at disiplina. Yun yung dalawa na pagkakaiba. So, we must not fight sa sarili nating kalakasan. We need Him. We need the Lord Jesus sa buhay natin. Katulad ni Pablo dito, na sinasabi niya that not on the flesh. And then sinabi ni Pablo, nung sinabi niya not on the flesh, at sinabi niya the weapon of our warfare are not of the flesh. Sabi niya dito, di ba? Ito ay sapagkat ang aming mga sandata sa labanang ito ay hindi pantao. Sabi ni Pablo. So when we come to God and ask for help sa Kanyang tulong, He gives us some new and powerful weapons. Ano yung mga weapons na yun? Mga machine gun ba? Mga tanki ba? O mga fighter jets ba? Yung kapag sinabing, Lord, meron akong gera na lalabanan. Spiritual o yung labanan na ito, matindi, Lord, tulungan mo. So, ipapadala ba ng Panginoon yung tangke? Na 1,000 tangke sa bahay mo, wasak yung bahay mo pag nahulog yung tangke na yun. But, ano itong mga weapons na to? In Ephesians chapter 6, verse 11 to 18, sabi dito, let's read. Put on the full armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic power of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. And having done all, to stand firm, stand therefore, having fastened on the belt of truth, having put on the breastplate of righteousness, and as a shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace in all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God, praying all the times in the Spirit with all prayer and supplication. To the end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Sabi ni Pablo. So, alam na natin, what is the weapon that God will give us as we ask Him for help. The weapon mentioned dito above included belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, which is the word of God, prayer, yung huli, di ba? So, yun yung mga weapon na ibibigay ng Panginoon sa atin as we seek Him for help. Gagamitin natin ang mga sandatang ito sa spiritual na larangan.
Hindi mga tangke, hindi mga fighter jets. But ito, baluti, spiritual na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ang bawat isa ay nagsasabi sa atin ng mahalagang bahagi ng mga katangian ng Kristiyanong mandirigma. As a soldier for Christ. Kailangan nating ipaglaban ang katotohanan. Tanging ang katotohanan ang makakapagpalaya sa atin. Kailangan nating mamuhay ng matuwid. Nagsasabi ng hindi sa mga tukso at lumalayo sa mga kasalanan at mga temptasyon. Kailangan natin pumunta o kailangan natin i-share sa mundo yung ebanghelyo ng kapayapaan sa mga naliligaw. Iligtas sila mula sa kaharian ng kadiliman at ilipat sa kaharian ng liwanag. In the light of the Lord. Kailangan nating maniwala sa mga pangako ng Diyos habang ginagawa natin ito. Ang pananampalataya sa Kanyang salita ay makapagpapahupa sa naglalagablab na pag-atake ni Satan. Yung mga fiery darts ni Satan. Diba? Kailangan nating isuot ang helmet ng kaligtasan. Sa pamamagitan nito, kinikilala natin ang ating sarili bilang magdirigma. A soldier for Christ. Ang salita ng Diyos ang magiging ating pag-ataking sandata upang umatake at sirain. Ano yung kailangan nating sirain? Yung kuta ng kaaway. Yung stronghold na kumukontrol sa isipan ng mga hindi naniniwala. And at all times, we must pray. Yun yung pinaka-importante. In all times, every time, we always pray. Humbly depending on God to intervene sa ating sarili, on our behalf. Always. Huwag nating kalimutan yun. We begin in prayer, we end in prayer. Always. And Paul said, but have divine power to destroy stronghold. Subalit, ito ay makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos na makakapagpabagsak na matibay, ng matitibay na kuta. Itong mga stronghold na to, itong mga kuta na to na sinasabi ni Pablo dito, ay hindi sila castle, hindi sila fortification na kung titignan natin sa mga movie, hindi yung mga castle na to, diba, na pinapakita sa movie o yung mga fortification ng mga archers na nakikita natin sa movie. Ito, yung mga stronghold na to na sinasabi dito ni Pablo, it's a spiritual battle. They are spiritual stronghold ni Satan sa bawat buhay ng mga tao. A stronghold is an area that the enemy thinks is under his control. It could be, ano yung mga stronghold na to sa buhay ng isang tao? It could be addiction, katulad ng pornography, drug abuse, alcohol, di ba? At marami pang iba. Ang isang tao caught in such mga bagay na to, na isip niya, there's no way out. Di ba? Yung mga tao na nakatali sa mga bagay na to, isip nila na wala nang paraan para lumabas pa dito sa mga bagay na to. But meron, di ba? There is. Maaring ito ay isang, kaluluwa, tao na iniisip ni Satanas na matibay na nasa kanyang kaharian. Ang taong ito ay maaaring magmukhang wala ng pag-asa, na sinasabi natin na yung tao na yan, wala ng pag-asa. Hindi kahit siran mo ng salita ng Panginoon, wala na yung pag-asa. Di ba? Marahil, ang taong ito ay tinanggihan na si Kristo at naglakad sa sariling landas sa loob ng maraming taon. Maaring ito ay isang maling paraan ng pag-iisip na unti-unting kumakalat sa isang kultura, pamilya o maging isang simbahan. Maaaring ito ay isang bansa o tribo na bilang isang grupo ay alipin at kasalanan ng kadiliman. Itong mga stronghold na to, itong mga kuta na to, ng mga kalaban o ni Satan
they can be broken. Itong lahat ng sinabi kong ito, ng stronghold sa isang tao, o bansa man, o churches man, they can be broken. They can be taken down by the power of God, sa kalakasan ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Diyos. The power of God can rescue the lost. Kung paano tayo niligtas ng Panginoon, ganun din niya ililigtas yung mga taong kala natin ay wala ng pag-asa. Free from addiction, break of the chain ng kasalanan, and open eyes to see the truth. Para mabuksan yung kanilang bulag na mata at makita nila yung katotohanan. Bilang mga soldiers para kay Kristo, as a soldiers for Christ, yung mga battles na yun, those are the battles we are to fight. We should fight them ng buong buhay natin. Not tolerating any sin or wrong thinking, but we should also take the fight to those strongholds in others' lives. Yung gospel, yung prayer, yung pananampalataya natin, salvation, the Word of God, yung tuwid na ating pamumuhay, yung katotohanan. Ito yung mga weapon. This can set us and others free. Dapat, as a Christian, ito yung mga bagay that excite us. God wants us to live in victory, and He makes it possible sa buhay natin. So, huwag tayong mawalan ng pag-asa doon sa mga tao na tingin natin talagang nandun na yung stronghold ni Satan sa buhay nila. Nandun yung addiction, pornography, or your kasalanan sa buhay nila na sinasabi ng ibang tao. Wala nang pag-asa. But, again, as our teaching today, as the Word of God saying to us, if we have the weapon, the right weapon that God giving us, we can take down those strongholds sa bawat buhay ng mga tao. If God's willing to, use us and share the gospel to that person, and use those weapons against the stronghold, pwede nating i-take down yung kuta na yun, yung stronghold na yun sa ibang buhay ng mga tao, at maakay natin sila patungo sa ating Panginoong Jesus. So don't give up. Yet, ano yung dapat natin gawin as a Christian? As a soldier for Christ, identify one stronghold. I-identify natin sa buhay ng isang tao. Asan ba yung kuta ni Satan sa buhay niya? Asan ba yung stronghold ni Satan sa buhay niya? And isipin natin, how will I use the weapon from God to destroy it? Diba? Yun yung lagi natin isipin. Tignan natin, saan ba hawak ni Satan itong tao na to? Na yung stronghold niya sa buhay. At paano ko gagamitin yung weapon na binigay sa akin ng Panginoon to destroy Satan's stronghold sa isang buhay ng tao. Pray. Pray about it. Pagdasal natin na tulungan tayo ng Panginoon how to use this weapon to destroy one's stronghold. And then sabi ni Pablo, destroy argument and opinion and take every thought captive to Christ. Paul identifies a key battleground in this spiritual warfare. It is in the mind. Sa ating kaisipan. Ito ay nauunawaan ng mga iba't ibang bansa. Ang labanan na ito, kung titignan natin sa buong kasaysayan, ginamit na ito. Ginamit ng mga gobyerno ang kapangyarihan ng propaganda. Ginamit yung propaganda kung mapapanalo nila ang isipan ng kanilang mga mamamayan, makokontrol nila ang mga ito. Diba? Ganun din naman yung nangyayari ngayon. They feed yung mga kaisipan natin sa maling propaganda. Diba? And then people start
naghihimagsik sila sa gobyerno because yung mga ibang tao, they fed lies to the people. Ito yung mga propaganda. But ito yung pinakamagandang halimbawa ng propaganda nito. Yung World War II, the Japanese, di ba? Yung mga Japanese na tinatawag na kamikaze, sila yung mga Hapon, mga piloto in World War II na tinawag na kamikaze, o yung meron silang ginagawa na ano yung tawag doon? Basta yung pagpatay sa kanilang mga sarili. So, naghandog sa kanilang buhay para sa emperador. Diba? Dahil sinabi ng emperador, yung merong ginawa yung Japan, yung emperador ng Japan na isang propaganda na kailangan mong mamatay para sa iyong bayan. Kailangan mong mamatay para sa emperador. So, anong ginawa ng mga pilotong Hapon ng World War II? At hindi lang mga pilotong Hapon, but lahat ng mga Hapon. Diba? Marami ang nagpakamatay kaysa magpahuli dahil kumbinsido sila sa pamamagitan ng propaganda na ito na marangal na bagay na gawin, na magpakamatay kaysa sa mahuling buhay. So kung titignan mo in the history of Japanese in World War II, lahat ng nahuhuli at nahu-corner, they ano yung tawag doon? Nakalimutan ko na, but they killed themselves. Diba? Nagsusuicide sila. Mas pinipili nilang patayin yung kanilang sarili kesa sila ay magpahuling buhay. At yun ay propaganda ng isang emperador, ng kanilang emperador sa Japan. So nakakalungkot. But itong propaganda na to, Satan understand this very well. Dahil Satan tries to control our mind. Try to control the masses through his own propaganda machine. Sinusubukan niyang kontrolin ang bawat isipan ng tao o ng mga nakakarami. Diba? Sa kanyang mga sariling propaganda. Example na lamang, yung unang propaganda is in the Garden of Eden. Yung first na atake niya, asking Eve, ito yung sinabi niya kay Eve, did God really say, you will not surely die? Diba? Yun yung sinabi niya. Yun yung unang propaganda niya na pinasok niya sa isipan ni Eve. Did God really say, you will not surely die? Sabi niya, di ba? Pag kinain mo yung apple na yan o yung bunga na yan sa Garden of Eden, nanalo siya over the mind ni Eve. And then, rebellion against God followed. So, ano yung method does the enemy use to influence people's mind? Ano yung method ni Satan and the enemy na ginagamit niya to influence one's mind? Ito yung mga few examples. Example na pinapakalat ni Satan. Unang-una, pinakamalaki is evolution. Diba? Evolution, na alam nyo lahat, pinag-aralan natin sa eskwela. Universalism. You are a self-made man. People are basically good. There's no God. Yan ang iilan na propaganda ni Satan na nilalason ang makaisipan ng tao. Ito ay ilan lamang sa maraming malulupit na sistema ng paniniwala na umiikot sa buong mundo ngayon at marami pang iba, di ba? Kaya ano ang ating papel kapag humarap tayo sa mga ganitong argumento? Di ba? Ano yung papel natin as a Christian when we face these arguments sa buhay natin? Tayo ay mga magdirigma sa kanyang buhok. We are soldiers for Christ. Nangangahulugan ito na kailangan nating labanan ang mga ideyang ito habang nananalangin para sa kaluluwa ng mga tao na mapalaya mula sa kanilang hawak. Mula dun sa mga ideolohiyang ito at kuta ang stronghold ni Satan. Gamit ang katotohanan ng salita ng Diyos, haharapin natin ang mga ideyang ito at tatalunin ang mga ito. Katulad ng ginawa ni Jesus nang tumugon siya kay Satanas sa pamamagitan ng pagsabi sa kasulatan.
Maaari rin natin gamitin ang kasulatan upang sirain ang kasinungalingan na ito. As we face these arguments, use the Word of God. Gamitin natin yung salita ng Panginoon to take down this stronghold, to take down these arguments. Ang ating kaisipan, our battleground, number 1. Unang-una na battleground, itong ating kaisipan. Bakit? Nandito lahat. Diba? Dito lahat pumapasok, nag-feed yung lahat ng mga sinasabi ni Satan. Yung ino-offer ng mundo, yung mga kasalanan, nandito. So our battleground, number 1, is our mind. We need to make sure that we don't allow Satan's deception to gain foothold here sa ating kaisipan. Yan, dito magaling si Satan. Hindi ka magaling. Wala kang kwenta. Hindi ka karapat-dapat. Di ba? Sige, gawin mo lang yung kasalanan. Masaya yan. Don't. You need to make sure. Siguraduhin natin na huwag mong hayaan ni Satan. Si Satan, yung deception niya, yung mga kasinungalingan niya to gain foothold there sa ating kaisipan. Pangalawang battleground natin, our families, churches, then yung circle of friends natin. And then beyond that, itong buong mundo na to. Diba? So, that's our battleground. But make sure, yung unang-una, ay huwag nating hayaan si Satan to be here in our life. And then sabi niya, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. The battle against this carnal way of thinking and doing, our thoughts must be brought captive and made obedience in Christ Jesus. Ito yung pinakamahalaga. We are not helpless victims or recipients ng ating mga kaisipan. We can choose to stop yung ating mga kaisipan and bring every thoughts into captivity to the obedience of Christ. Ang mga kaisipan na pagnanasa, mga kaisipan na galit, mga kaisipan na takot, mga kaisipan ng kasakiman, mga mapapait na kaisipan, mga masasamang kaisipan. Lahat ng ito ay bahagi ng bawat kaisipan na maaari at kailangan nating dalhin sa pagkakaalipid sa pagsunod kay Kristo. Lahat ng sinabi kong yun, idalhin natin sa pagkakaalipin sa pagsunod kay Kristo na sinabi ni Pablo dito sa kanyang salita. Oo, sa atin, maaaring may magsabi sa atin ngayon, ayoko na ang aking mga kaisipan ay maging alipin ng sino man. Di ba? Ayoko na ang aking mga kaisipan ay maging alipin ni Jesus. Gusto kong maging malaya ang aking mga kaisipan. This is wrong. Mali po ito, at least in 2 points. Bakit? O 2 puntos. Una, you belong to someone. And ultimately, we either serve Jesus or Satan. Pangalawa, kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay pag-aari ni Kristo. Ikaw ay kanyang pagmamay-ari. Ganito ang sinabi niya in 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which God's. So, lahat ng ating kaisipan, ipaalipin natin sa ating Panginoon Jesus. Ibigay lahat natin. Ano yung sinabi ko? Mga galit ng kaisipan, mga takot, mga kasakiman, mapapait na kaisipan, mga masasamang kaisipan. Lahat ng ito ay ipasakop natin sa ating Panginoon. And then sinabi niya ni Paul, being ready to punish in every disobedience when your obedience is complete. Ito ay handang maghiganti sa lahat ng pagsukay kapag naganap na ang inyong pagsunod. As we finish here, sabi ni Paul, hindi lamang magiging tagapamasid si Pablo o tagapagmasid si Pablo habang ang mga kaaway ng Ebanghelyo ay pumapasok at sumisira sa iglesia ng Corinto. It's the same thing sa atin. Diba? Huwag lang tayong maging tagamasid habang nakikita natin ang mga kaaway ng Ebanghelyo
ay pumapasok at sumisira sa bawat mga tao at churches. Ang ganung pag-uugali ay laban sa lahat ng sinabi niya tungkol sa pakikipaglaban sa espiritual na digmaan. Kung tayo ay nagiging tagapagmasid lamang, yung ugaling yun o pag-uugaling yun ay laban sa lahat ng sinabi dito ni Pablo tungkol sa pakikipaglaban sa espiritual na digmaan. Ang mga mananampalataya, tayo ay dapat nasirain natin yung mga stronghold na yun, yung mga kuta na yun, lalo na ang mga nasa loob ng simbahan. At iyon ang layunin ni Pablo. At dapat maging din ganun yung ating layunin. Ang mga willful na sumusuway ay paparusahan para sa kabutihan ng simbahan. And being ready to punish all disobedience, sabi ni Paul. So Paul was ready to confront the Corinthian Christians and to pull down the strongholds among them if they would not do it themselves. Maraming commentator think na itong phrase na to punish all disobedience, is taken from Roman and military court. Sinabi ni Pablo dito, we are all soldiers together in this battle. And I am ready to bring in some discipline among these troops. Sinasabi ni Pablo na kapag hindi kayo nagbago, I will come there to discipline you. Diba? But hindi na, ayaw nang dumating doon ni Pablo at mangyari yan. So sumulat siya ng letter so that they can, doon pa lamang doon sa sulat na yon, they will repent and have a changed heart. So ngayong umagang ito, what lesson do we learn in our spiritual battle? Lahat tayo merong spiritual battle sa buhay natin. So ngayon alam natin how to fight them. Not in our strength, hindi sa ating laman, but sa tulong ng ating Panginoon. We fight them spiritually. We fight them with the weapon that God has given us, this spiritual battle that we have. Always na lagi nating panghawakan yung Ephesians 6:11-18. There's armor of God, the weapon that God given us. Meron tayong iba't ibang spiritual battle that we face in our life. So choose your weapon dito sa binigay ng Panginoon. But mas maganda na isuot lahat natin ito as a protection. So every time that we face different battles in our life, we are ready to fight them. Not our own strength, but spiritual, but in God's strength. Always lean on God. At maghingi ng kalakasan at karunungan how to fight it. Because if our own flesh, sabi nga ni Paul, not on our flesh, kapag nilabanan natin sa sarili nating kalakasan, sandali, matatalo tayo. Sandali, mahuhulog tayo sa kasalanan. Sandali, nandun tayo, ginagawa natin yung mga kasalanan ng mundo. But if we lean on God and ask Him to give us His strength to fight this battle with Him, we will succeed. We will have victory. And when we share the gospel, remember, tingnan natin kung saan yung stronghold ng isang tao. Stronghold ni Satan sa isang tao. And then ask God, pray to God, Lord, how can I use the weapon that you've given me, na binigay mo sa akin para maiakay ko itong tao na ito patungo sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po for this wonderful message that you've given us. Continue, Lord, to help us. Continue, Lord, na kami manahan at manatili sa iyo. Sa iyo lamang kami kukuha ng kalakasan, Panginoon. Hindi sa aming mga sariling kalakasan, Lord. Dahil itong spiritual na battle na to sa buhay namin, Panginoon, ay hindi namin mapapanalunan kung kami ay magtitiwala sa sarili naming kalakasan. Lord, we need you, Panginoon. We need your strength. We need your wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, so that we can have a victory in this battle that we have, Panginoon. Lord, help us. Help us, Lord, to take down those stronghold ni Satan sa bawat buhay, Panginoon, ng mga Kristiyano o mga tao, Panginoon, na gusto naming siyaran. Lord, teach us
at turuan mo kami, Panginoon, how to use the weapon na binigay mo sa amin, Lord, to share your gospel, Panginoon, to break down every stronghold Satan has, Panginoon. So Lord, we pray and ask, you continue to guide us, continue to mold us and shape us, Lord, in your will. Continue to protect us, Panginoon. Salamat, Panginoon, for this wonderful morning. May you guide us, may you protect us always, Lord, as we go and separate us. We love you, Lord. We preach. In Jesus' name we pray. Amen. Read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you always. Let's stand and worship the Lord. Lord God, namin pinupuri, Panginoon, natin yung